Ang di inaasahang pagbaba sa perlas ng silangan. Ang pambihirang 72 oras na, nagpabago sa pananaw ng hari. Bahagi 1. Ang pagbagsak at bakit. Sa lahat ng lugar, sa isang maliit na arkipelago, sa malayong silangan, sa loob ng Royal Jet na nawalan ng kontrol sa taas na 10,000 metro, ang mga miyembro ng Royal Family ng Espanya ay natigilan sa matinding pagkadismaya. Para sa kanila, ang Pilipinas ay mananatili lamang na isang dating kolonya, isang bansang digaanong sibilisado at walang kakayahang umalalay sa isang dugong bughaw. Ngunit ang naghihintay sa kanila sa paliparang pandaigdig ng Maynila ay isang hinaharap na hindi nila inasahan. Ang pambihirang kasanayan sa medikal na nagligtas sa isang matalik na kasama, ang mabuting pagtanggap na tila isang mahika, at ang siyudad na hindi natutulog ang di inaasahang 72 oras na pamamalagi na iyon ay binaligtad ang lahat ng pinaniniwalaan ng kanilang kamahalan. Ito ang nagtulak sa hari upang ipahayag na ang Pilipinas ang bansang dapat nating tularan. Ito ang nagulat na katotohanan na isiniwalat ni Carlos Martinez, ang punong tagapangalaga ng Royal Security, na naglingkod sa palasyo sa loob ng 25 taon. Hahatakin ko kayo sa likod ng kurtina ng Maynila noong araw na iyon. Isang kaganapan na hindi kailanman naibalita sa mga balita, ang biglaang pagbaba sa Naya, ay nagdala ng kagulat-gulat na pagbabago. Ang hari ng Espanya, na napilitang lumapag sa Pilipinas, ay nagpahayag ng katotohanan tungkol sa pagtugon ng Pilipinas, at ang buong mundo ay natigilan. Mga Ginoo, kasalukuyan ngayong nagkakagulo ang buong Europa. Ang hari ng Espanya ay nagpatawag ng isang emergency press conference na nagpasindak sa buong mundo. Ang Pilipinas ay isang bansang dapat nating matutunan. Masyado tayong naging mapagmataas. Ano ang nangyari upang ang pinakamataas na royal family sa Europa ay maglabas ng ganitong pahayag? Ang insidente ay nagsimula 4 na araw lamang ang nakalipas. Isang emergency landing sa paliparan ng Maynila. Ang sandaling napilitang lumapag ang Royal Plane sa lupa ng Pilipinas dahil sa problema sa makina. Ito ang sinasabing unang reaksyon ng Royal Family. Magagawa ba ng maliit na arkipelagong iyan sa Asya? Naalalayan kami ng may tamang kagalangan. Ngunit pagkatapos ng 72 oras, nagbago ang kanilang pananaw ng 180 degrees. Nagtipon-tipon ang mga banyagang media sa Maynila at nagpatawag ng emergency meeting ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa Europa. Ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, punong tagapangalaga ng Royal Security. Naglingkod ako sa hari sa loob ng 25 taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong matinding gulat sa aking buhay. Hayaan ninyo akong isalaysay ng direkta ang di kapanipaniwalang kuwentong ito. Bahagi 2. Ang pagtanggap na di inasahan. Naglakbay ako sa hindi mabilang na bansa, hindi lamang sa buong Europa, kundi pati na rin sa gitnang silangan at Amerika. Kasama ang hari sa loob ng 25 taon, nasaksihan ko ang lahat ng uri ng welcoming ceremonies at nanatili sa sinasabing world-class na mga paliparan at hotel. Ngunit ang nasaksihan ko sa Maynila noong araw na iyon ay ganap na nagpabago sa aking 25 taong karera. Nagsimula ang insidente sa Royal Jet na umalis sa Madrid at patungo sana sa ibang bansa sa Asya. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang hari, ang reyna, at 6 na royal advisor. Ang lahat ng schedule ay masusing inihanda. Nagbabago lamang kami sa himpapawid ng Pilipinas nang biglang umalog ng husto ang eroplano at ipinahayag ng piloto ang isang emergency. Nagkaroon ng malubhang problema sa hydraulic system at kailangan naming lumapag kaagad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang NAIA sa Maynila. Mga 14 minuto ang layo sa ere. Ang orihinal na destinasyon ay masyadong malayo pa. At ang kalagayan ng eroplano ay nagtulak sa amin na gawing tanging opsyon ang Maynila. Nang iulat ko ang sitwasyon sa hari, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Isa sa mga royal advisor ay nagpakita ng malaking pagkadismaya.
Iyon ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Isang maliit na bansang Asyano na mayroong BPO at OFW. Hindi ito isang bansang may sapat na kagalangan para bisitahin ng isang royal family ng Europa. Ngunit wala kaming pagpipilian. Ang kaligtasan ang pangunahin. Bago pa man kami lumapag, may nangyari ng kagulat-gulat. Ang boses mula sa control tower ng NAIA ay nasa perfect Castilian Spanish. Sa Europa, Ingles ang karaniwan, ngunit ang marinig ang Espanyol mula sa isang paliparan sa Asya at ang tono ay mayroong accent ng Kastiliano. Ang proseso ng emergency landing ay kahanga-hangang mabilis. Agad na inihanda ang runway at naghihintay na ang mga bumbero at ambulance. Ang paglapag ay hindi kapani-paniwalang smooth. Hindi mo maiisip na emergency landing kami dahil sa problema sa hydraulics. Nang bumukas ang pinto ng eroplano at tumapak kami sa boarding bridge, hindi ako makapaniwala. Isang hanay ng mga opisyal na nakasuot ng formal na suit ang nakatayo sa pasukan. Mahigit 15 katao ang yumuko ng buong paggalang at bumati sa amin sa matatas na Espanyol. Ang Filipino na nanguna ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang pinuno ng NAIA Special Protocol Team at naglingkod bilang isang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang accent ay perpekto, katulad ng sa mga taga-Madrid. Bukod pa rito, ang paggamit niya ng formal na Espanyol ay walang kamali-mali. May inihanda ring espesyal na protocol service para sa hari. Isang mamahaling wheelchair na may tatak ng Royal Crest ng Espanya ang inihanda. Nagtaka ako kung paano nila nagawa ang ganitong paghahanda nang walang paunang abiso para sa isang emergency landing. Ngunit mas nagulat ako sa sumunod. Ipinagkaloob sa royal family ang tsokolate de batirol, mainit na tsokolate at ensaymada, isang tradisyonal na merienda ng mga Kastila at Pilipino. Hindi ako makapaniwala na inihanda nila ito sa Pilipinas. Habang naglalakad kami sa pasilyo, patuloy ang mga sorpresa. Sa dingding ng pasilyo ay nakadisplay ang mga high-quality print ng mga obra maestra ng sining ng Espanya, mga gawa ni na Amorsolo, Luna, at Botong Francisco, mga Pilipinong may Kastilang impluwensiya, at mga replika ng mga gawa ni Goya at Picasso. Hindi ko alam kung regular itong nakadisplay o kung may nagpalit nito para sa amin. Bahagi 3. Ang lungsod at ang sistema. Mas mabilis pa ang immigration. Ito ay ginawa sa isang VIP area at ang immigration officer ay gumabay sa amin ng may paggalang sa Espanyol. Hindi umabot ng 2 minuto ang pagtingin sa pasaporte. Mas mabilis pa kaysa sa Barajas Airport sa Madrid. Ngunit may isang di inaasahang mungkahi. Ang naghihintay na medical team ay nagmungkahi ng check-up. Siguradong nagulat kayo sa emergency landing. Gusto lang naming tiyakin na wala kayong nararamdamang anumang abala. Isang pag-aalala na hindi namin kailanman natanggap sa Europa. Ang aming bagahe ay nakaayos na. Ang pangalan ng bawat miyembro ay nakasulat ng maayos sa tag sa Espanyol at Ingles. Mayroon ding Royal Crest ng Espanya na nakaimprenta. Sino at paano nila ito inihanda? Inirekomenda rin ng pinuno ng protocol ang isang hotel. Mayroon daw ilang hotel sa Maynila na nag-aalaga ng mga royal guest. Mula sa Europa, mayroong mga staff na nagsasalita ng Espanyol at mayroon ding separate kitchen para sa Spanish cuisine. Sabi niya, madalas itong gamitin ng mga maharlika sa Europa. Paglabas namin sa paliparan, muli kaming nagulat sa mga sasakyang naghihintay. Isang hanay ng mga Maybach na kasing antas ng ginagamit namin sa Madrid ang nakahanay. Ang mga driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng bawat sasakyan, mayroong Spanish daily newspaper, chilled fruit juice, at isang current affairs magazine. Wala kaming inirequest ng una. Ipinaliwanag ng pinuno ng protocol na nakatanggap sila ng emergency call mula sa Spanish Embassy. At ang Pilipinas ay laging nagsisikap na gawin ang pinakamahusay para sa kanilang panauhin. Hindi ka panipaniwala na nagawa nila ang lahat ng ito sa loob ng 4 na minuto mula nang matanggap ang emergency call. Nang lumabas ang mga sasakyan sa paliparan at pumasok sa Skyway,
Nagsalita ang hari sa unang pagkakataon. Ang tanawin sa labas ng bintana ay ganap na iba sa kanyang inaasahan. Walang katapusang hanay ng mga high-rise na gusali. Ang multi-lane skyway na perpektong inayos. Walang patid na agos ng mga mararangyang kotse. Isang infrastruktura ng lungsod na kasing ganda, kung hindi man mas higit, kaysa sa Madrid o Barcelona. Sa magkabilang gilid ng skyway, sunod-sunod ang mga condominium complex na tila umaabot sa 30 palapag. Hindi lamang isa o dalawa, kundi 12-dosenang walang katapusan. Ang mga skyscraper na makikita lamang sa sentro ng Madrid ay karaniwang residential complex dito. Habang tumatawid kami sa isang malaking ilog, Marikina, Pasig, na tahimik ang lahat. Ang ilaw ay walang katapusan sa magkabilang gilid ng ilog, at ang mga tulay ay kumikinang sa iba't ibang kulay ng ilaw. Isang royal advisor, ang tahimik na bumulong. Paano nagawa ng isang bansang walang likas yaman ang ganitong syudad? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang powerhouse sa Europa, isang bansa na minsang naghari sa mundo. Ngunit ito ang hitsura ng maliit na arkipelagong Asyano na hinahamak namin habang lumalalim kami sa syudad. Lalong tumitindi ang gulat. Ang mga gusali ay nagpaalala sa akin ng Manhattan, at ang mga kalsada ay kasing liwanag ng tanghali kahit lagpas na ng alas 9 ng gabi. Ang mga tindahan ay nagliliwanag, at ang mga kalye ay punong-puno ng tao. Mas lalo akong nagulat sa mga taong naglalakad sa kalye. Ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa, nang walang anumang bakas ng pangamba. Sa Madrid, kailangan pa ring mag-ingat kung maglalakad nang nag-iisa sa gabi. Mayroong mga 24-hour convenience store sa bawat kanto. Ipinaliwanag ng protocol officer na ang mga convenience store sa Pilipinas ay mayroong mahigit 50,000 sangay. Sinabi niya na maaari kang bumili ng kailangan mo, magbayad ng utility bills, at magpadala pa ng package kahit alas 3 ng madaling araw. Ang isang maliit na tindahan ay gumaganap din bilang isang bangko at post office. Pagdating namin sa hotel, isang premium luxury hotel sa Makati BGC, muli kaming nagulat. Ang lobby ay kasing karangyaan ng Ritz sa Madrid. Bukod pa rito, maraming staff ang matatas magsalita ng Espanyol. May ilan mula sa Latin America at maging mula sa Espanya. Ang general manager ng hotel ay bumati sa amin sa perpektong Espanyol. Sinabi niya na siya ay taga Barcelona, ngunit 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Lahat kami ay nagulat sa sinabi niya na maraming Espanyol at Spanish-speaking people ang naninirahan sa Pilipinas. Isang uri ng ugnayan na hindi namin alam ay nagaganap na pala noon pa man. Bahagi kwa. Ang pagbabago ng pananaw. Habang ginagabayan kami sa Royal Suite, nakarinig kami ng mga kamangha-manghang katotohanan. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangungunang emerging economies sa mundo. Ang BPO at IT sector nito ay sumasakop sa malaking bahagi ng pandaigdigang merkado. Ang mga ininyero at doktor na Pilipino ay nagtatrabaho sa malalaking proyekto sa gitnang silangan at Amerika. Nang pumasok kami sa kwarto, humanga kaming lahat. Ang night view ng Maynila mula sa ika-50 palapag ay kahanga-hanga. Isang walang katapusang dagat ng ilaw sa labas ng bintana. Ang mga linya ng ilaw mula sa mga gumagalaw na kotse ay tila mga ilog. Ito ay isang malawak na sukat na naiiba sa night view ng Roma o London. Tumayo ang hari sa tabi ng bintana at tumingin sa labas ng matagal. Pagkatapos, tahimik siyang nagsalita. Hindi natin masyadong kilala ang bansang ito. Ang bansang ito ay talagang kahanga-hanga. Nang dumating ang dinner sa pamamagitan ng room service, naghihintay ang huling sorpresa. Ito ay perpektong Spanish cuisine. Jamon Iberico, paella, gazpacho. Ang lasa ay kasing husay ng isang Michelin star restaurant sa Barcelona. Lumabas mismo ang chef at nagpaliwanag na siya ay taga Seville at 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko maalis sa isip ang mga nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras. Ang perpektong pagtugon sa paliparan. Ang staff na nagsasalita ng Espanyol.
ang kamangha-manghang infrastruktura ng syudad, at higit sa lahat, ang personal touch at malasakit sa pag-aalaga ng panauhin. Pagkatapos maglakbay sa mundo, sa loob ng 25 taon, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito, at ito ay simula pa lamang. Bahagi 5. Ang sikreto ng pag-unlad. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami sa hotel-restaurant, nakita namin ang mga taong papasok sa trabaho. Alas 7 pa lang, ngunit masigla na ang mga kalye. Ang mga office worker na nakasuot ng suit ay nagmamadali patungo sa MRT, LRT, at ang mga estudyante ay may mabibigat na bag habang patungo sa paaralan. Isang royal advisor ang nagsabi. Mukhang gumagalaw na sila, bago pa man mag-umaga. Ipinaliwanag ng general manager na ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang dedication at time consciousness at ang mga estudyante ay maaga ring pumapasok. Bandang alas 10 ng umaga, nagpahayag ang hari na gusto niyang makita ang Maynila. Ang orihinal na schedule ay pagbisita sa ibang bansa, ngunit may abiso na aabuti ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano. Napilitan kaming manatili sa Maynila. Bumisita kami sa isang malaking underground mall o cultural center sa sentro ng syudad tulad ng Ayala, Triangle, SM Megamall. Ito ay maliwanag at maluwag, hindi mo aakalaing nasa ilalim ng lupa. Ang kisame ay tila umaabot sa 10 metro at mayroong ilaw na katulad ng natural na sikat ng araw. Ang pinakanakakagulat ay ang isang malaking espasyo na parang giant bookstore tulad ng National Bookstore, fully booked. Libu-libong libro ang nakahanay sa matataas na shelf na umaabot sa kisame, sa ilalim ng lupa, ngunit ito ay kasing dangal ng isang lumang aklatan sa Europa. Daan-daang tao, ang tahimik na nagbabasa, mula sa mga estudyante hanggang sa office worker at matatanda. Tumingin ang hari sa tanawin ng matagal. Ang mga nakatutok na ekspresyon ng mga taong nagbabasa. Ang tahimik ngunit masiglang kapaligiran. Isang tanawin na hindi niya nakita sa alinmang aklatan sa Madrid. Naglakad kami sa pagitan ng mga shelf at tiningnan ang mga pamagat ng libro. Karamihan ay mga professional na libro, medisina, inhinyero, management, banyagang wika. Mas marami ang mga praktikal na libro kaysa sa nobela. Isang binatilyong office worker ang nagbabasa ng management book sa orihinal na Ingles at isang kabataang tila estudyante sa kolehiyo ang nagbubukas ng programming book habang nagta-type sa kanyang laptop. Ipinaliwanag ng protocol officer. Ang Pilipinas ay may napakataas na literacy rate at hunger for knowledge, lalo na sa self-improvement at professional na libro. Nagtanghalian kami sa isang Filipino-Japanese fusion restaurant na nanalo ng award. Isang special course ang inihanda para sa royal family. Wagyu o Kobe beef na may Pilipinong local flavor. Ang unang hinain at natunaw ito sa bibig. Mas malambot pa kaysa sa jamon iberico ng Espanya. Lumabas ang chef at nagpaliwanag na nagtapos siya sa isang sikat na culinary school sa Europa, ngunit bumalik sa Pilipinas dahil sa pagmamahal niya sa Filipino cuisine na may impluwensiya ng Kastila. Habang kumakain, nagbigay ng isa pang gulat ang tanawin sa labas. Kahit tanghalian, abala ang restaurant row. Ang mga office worker ay mabilis na kumakain at bumabalik sa opisina. Walang tigil ang takbo ng mga delivery motorbike o mga courier. Nakita pa namin ang mga robot na nagde-deliver ng pagkain. Bahagi IM, ang hukuman ng teknolohiya at edukasyon. Ano ang robot na iyan? Tanong ng isang royal advisor. Sumagot ang opisyal. Iyan ay delivery robot. Kamakailan lang ay ginamit na iyan sa syudad. Sabi niya na naglalakad ito sa sidewalk, kinikilala ang traffic light, at umiiwas sa tao. Pagkatapos ng tanghalian, naglibot kami sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga technology company, tulad ng BGC o Ayala Techno Hub. Ang mga parke at cultural facility ay maayos na inayos sa pagitan ng mga high-rise building. Ang mga malalaking glass building ay kumikinang sa sikat ng araw. At ang mga pangalan ng mga global company ay nakadisplay sa bawat gusali.
Ipinaliwanag ng gabay na ang lugar na ito ay siksik sa mga IT company at maraming developer ang nagtatrabaho. Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, nagtitipon ang mga kabataan at may ipinapakita. Nang lumapit kami, nakita namin na isa itong event kung saan ipinapakita ang mga robot na ginawa ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang maliliit na robot ay naglalakad ng mag-isa. Umiiwas sa obstacle. At kinikilala pa ang mukha ng tao at bumabati. Nagtanong ang hari sa mga estudyante. Saan ninyo ito natutunan? Sumagot ang mga estudyante na ginawa nila ito sa sarili nilang club sa universidad. Sabi nila na natuto sila sa kanilang mga propesor, ngunit karamihan ay self-taught sa pamamagitan ng online lecture at libro. Pabalik sa hotel habang drive kami. Dumaan kami sa isang kalye na may maraming review center at tutorial center. Pagsapit ng gabi, punong-puno ng tao ang kalye, ngunit ang nakakagulat ay ang mga gusali na may review center. Dose-dose ng sign ang nakadisplay sa bawat gusali at walang humpay ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng opisyal na ang passion ng Pilipinas para sa edukasyon ay world-class at ang mga magulang ay namumuhunan sa lahat para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa harap ng isang review center, nakita namin ang mga estudyante na lumabas. Lagpas na ng alas, 9 ng gabi. Ngunit tapos na ang pag-aaral ng mga high school at college student. Mukhang pagod sila, ngunit may hawak pa rin silang libro. Bahagi 7. Ang milagro ng medisina. Nang gabing iyon, nagtipon ang hari at ang mga royal advisor sa hotel suite. Pinag-usapan nila ang mga nasaksihan nila sa buong araw. Lahat sila ay umabot sa parehong konklusyon. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon. Kahit walang likas yaman, kung aalagaan mo ang tao, maaari kang umunlad ng ganito. Isang royal advisor ang nagsabi, ano ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong naging kampante. Alas 2 ng madaling araw, nang gabing iyon, biglang may narinig akong sigaw mula sa katabing kwarto. Agad akong tumakbo at nakita si Don Jose Alvarez, isa sa mga royal advisor, na nakahawak sa dibdib at nakahandusay. Siya ay 72 taong gulang na, may diabetes at high blood pressure. Namumutla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malamig. Hindi siya makahinga ng maayos. Mga sintomas ng heart attack. Agad akong tumawag sa hotel front desk. Sabi ko, tumawag sila ng ambulance. Isang kamanghamanghang bagay. Ang nangyari, wala pang 3 minuto, dumating sa kwarto ang 4 na paramedic kasama ang hotel staff. Sinabi nila na ang hotel mismo ay may emergency medical equipment at direktang konektado sa isang kalapit na university hospital tulad ng UPPGH o St. Luke's. Ang galaw ng mga paramedic ay walang kamali-mali. Agad nilang ikinabit ang isang portable ECG machine at oxygen mask. Ang team leader na mukhang babae ay kumuha ng tablet at kumonekta sa kung saan. Lumabas ang isang doktor sa screen. Nagpakilala siya bilang isang emergency medicine professor mula sa University Hospital. Sabi niya, tinitingnan niya ang ECG data ng real time. Ito ay acute myocardial infarction. Kailangan siyang dalhin sa ospital ngayon din. Nag-atubili ako, sabi ko. Kailangan kong kumonsulta sa doktor ng hari sa Espanya. Ngunit mariing sinabi ng paramedic, 5 minuto na lang ang golden time. Kung hindi kayo magdedesisyon ngayon, mapanganib. Nagdesisyon ang hari. Pagkakatiwalaan natin ang ospital ng Pilipinas. Siguro, ang mga nasaksihan niya sa buong araw ay nakaapekto sa kanyang pagpapasya. Ang mga paramedic ay mabilis na inilipat ang pasyente sa stretcher at kumuha ng IV line sa loob lamang ng 1 minuto. Naghihintay na ang elevator at sa pasukan ng hotel, may nakaparadang latest model na ambulance. Ang loob ng ambulance ay parang isang maliit na intensive care unit ICU. Puno ito ng advanced medical equipment at ang monitor ay nagpapakita ng real-time na vital sign ng pasyente. Mas mahusay ang gamit nito
kaysa sa ambulance ng Madrid Royal Hospital. Bahagi 1. Ang pag-asang ipinanganak sa Maynila. Nang umalis ang ambulance, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Naging berde ang lahat ng traffic light. Bagamat 3:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa ring tumatakbo. Ngunit lahat sila ay nagbigay daan. Sabi nila, ito ay isang smart signal system na automatikong nag-adjust ng signal kapag dumaan ang isang emergency vehicle. Nagpatuloy ang paggamot sa loob ng ambulance. Ang mga paramedic ay video call sa ospital ng real-time sa pamamagitan ng tablet at nagbigay ng gamot. Agad nilang sinunod ang utos ng doktor ng ospital. Ang blood pressure at pulso ng pasyente ay nagsimulang maging matatag. Dumating kami sa ospital sa loob ng 5 minuto. 8 medical team ang naghihintay na sa pasukan. Sinalubong nila kami sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng pasyente. Handa na ang lahat. At agad kaming dinala sa operating room. Isang professor of cardiology ang lumabas mismo. Nagpakilala siya na nag-training sa isang sikat na ospital sa Amerika. Sabi niya, simultaneous siyang nagpatawag ng team nang umalis ang ambulance at nakakuha na ng medical record ng pasyente. Nagtanong ako, paano ninyo nakuha ang medical record ng Espanya ng ganoon kabilis? Sumagot ang propesor na humingi sila ng emergency request sa Madrid sa pamamagitan ng Spanish Embassy at transmit ito sa loob ng 10 minuto. Sabi niya, mahusay na naitatag ang International Medical Information Sharing System. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor, ang coronary artery ay barado at hindi makakuha ng dugo ang puso. Kailangan naming maglagay ng stent upang palawakin ang daluyan. Ang operation ay aabuti ng mga 1.5 oras. Ginabayan kami sa waiting room. Ang nakakagulat ay ang proseso ng operation ay real-time na naipapalabas sa screen sa waiting room. Sabi nila, ito ay para sa prinsipyo ng transparency. Kung gusto ng pamilya, maaari nilang panoorin mismo ang operation. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monitor ang nakadikit sa dingding. At ang mga robot arm na nakabitin sa kisame ay gumagalaw ng may precision. Ipinaliwanag ng nurse na ito ay isang AI-assisted robot na nagwawasto ng hand tremor ng doktor at nagpapataas ng accuracy. Pagkatapos ng 15 minuto, nabuksan ang baradong daluyan. Nagsimulang umagos ng normal ang dugo at naging matatag ang tibok ng puso. Ngunit tiningnan ng mabuti ng propesor ang monitor at sinabi na kailangan ng karagdagang operation. Mayroon ding 70% blockage sa isa pang daluyan. At kung hindi ito gagawin ngayon, may panganib na maulit sa loob ng 6 na buwan. Ang karagdagang operation ay natapos sa loob lamang ng 15 minuto. Ang kabuuang oras ng operation ay 1 oras at 40 minuto. Nang lumabas ang pasyente sa operating room, may isang di kapani-paniwalang bagay na nangyari. Nakangiti ang pasyente. Naganap ng gising. Ipinaliwanag ng propesor na dahil ang catheter ay ipinasok sa pulso, mabilis ang paggaling, at maaari na siyang maglakad. Pagkatapos ng 6 na oras, sa Espanya, ang ganitong operation ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 araw na confinement. Ngunit dito, maaari na siyang lumabas pagkatapos ng 2 araw. Ang presyo ng operation ay nakakagulat din. Humigit kumulang 1.2 milyong Philippine pesos, PHP, o mga $20,000 sa Madrid. Aabot ito sa 1,000,000. Bahagi 9. Ang kinabukasan sa ating harapan, habang naglalakad kami sa pasilyo patungo sa ward, isa pang sorpresa ang naghihintay. Ang mga robot ay naglalakad sa pasilyo, nagdadala ng gamot at medical equipment. Ang wall screen ay nagpapakita ng real-time na status ng bawat pasyente. Isang sistema kung saan ang lahat ng pasyente ay maaaring mamonitor sa isang sulyap mula sa nurse station. Ang room sa ICU ay mas marangya kaysa sa hotel suite. Ito ay malawak at malinis. At ang isang buong dingding ay salamin na may view ng Manila skyline. Mayroong iba't ibang smart medical equipment sa tabi ng kama
ngunit ang design ay sleek at hindi mukhang ospital. Ang pinaka nakakagulat ay ang hologram na lumabas mula sa kisame. Ang puso ng pasyente ay lumutang sa 3D. Ang real-time na imahe ng puso na gumagana ay vivid. Sinabi ng nurse na ang artificial intelligence, AI, ay nagmomonitor sa kalagayan ng puso, 24/7, at agad na nag-aabiso sa medical team kung may anumang abnormalidad. May itinalagang advanced nurse. Ang nakakagulat ay matatas siyang magsalita ng Espanyol. Nagpakilala siya bilang taga-Syria, ngunit nagtapos sa nursing department ng isang university hospital sa Pilipinas. Sabi niya, "Kamangha, mangha, ang medical system ng Pilipinas." Kaya dito siya nagtatrabaho. Kinuha niya ang tablet at ipinakita ang 24-hour care plan ng pasyente. Ang schedule ng gamot, rehabilitation exercise, at menu ay detalyadong nakalista. Sa 3D animation, ipinaliwanag ang epekto at side effect ng gamot at ang paraan ng exercise. Mayroon ding maliit na kagamitan na ikinabit. Sabi niya, ito ay isang wearable ECG monitor, kung isuot na parang relo. Sinicheck nito ang kalagayan ng puso. 24/7, at ang data ay transmit sa medical team ng real-time, sabi pa niya. Maaari rin itong transmit sa doktor ng hari sa Espanya. Kinabukasan, nagsimula ang rounds. Hindi lang isa, kundi mahigit 10 medical team ang pumasok ng magkasama. Mga propesor ng cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutritionist, at psychiatrist. Lahat sila ay nagtipon. Ipinaliwanag nila na ito ay team medicine, kung saan maraming specialist ang sabay-sabay na tumitingin sa pasyente. Ang bawat propesor ay nagsimulang suriin ang pasyente. Ang paraan ay kakaiba. Sa halip na stethoscope, ginamit nila ang portable ultrasound machine upang agad na suriin ang puso at iba pang organ. Agad na lumabas ang image sa tablet. At nag-uusap ang mga propesor. Habang tinitingnan ito ng magkasama. Bahagi 10. Ang pangwakas na proklamasyon. Ipinakita ng Professor of Endocrinology ang blood sugar graph ng pasyente. Ang blood sugar fluctuation noong nakaraang gabi ay detalyadong naitala. Bahagyang tumaas ito noong alas 3 ng madaling araw. Ngunit automatiko itong inayos ng insulin pump at naging normal. Sabi niya na ang continuous blood sugar monitor at insulin pump ay magkasamang nagtatrabaho. At ang AI, ang manage ng blood sugar, iminungkahi ng Professor of Rehabilitation. Nasimulan ang cardiac rehabilitation ngayong araw. Sabi niya, ito ay isang customized exercise program gamit ang virtual reality VR equipment. Ang 3D avatar ng pasyente ay lumabas sa wall screen. Ang avatar ay nagpakita ng exercise at ipinaliwanag ang tamang posture. Ang mas nakakagulat ay ang ipinakita ng Professor of Nutrition. Sabi niya, sinuri nila ang gene ng pasyente. Sinuri nila ang sample na kinuha pagdating sa emergency room at natapos ito magdamag dahil ang pasyente ay may mabagal na sodium metabolism. Naghanda sila ng low sodium menu na akma rito. Nagbigay din ng komento ang Professor of Mental Health. Sabi niya, dahil maaaring magkaroon ng depression, pagkatapos ng heart operation, magbibigay sila ng AI counseling program. Sabi niya, maaari itong makipag-usap sa Espanyol. Pagkatapos ng rounds, nagtanong ako sa cardiology professor. Ang ganitong uri ba ng check-up ay natatanggap ng lahat ng pasyente? Sumagot ang propesor. Ito ang standard na paggamot sa aming ospital. Ang mga pasyente na may health insurance ay nakakakuha rin ng pareho. Nang dumating ang tanghalian, muli kaming nagulat. Spanish cuisine. Paella at fish dish na niluto ng low sodium, ngunit ang lasa ay kahanga-hanga. Lumabas mismo ang nutritionist at nagpaliwanag na ang menu ay inihanda sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa gene analysis result ng pasyente at ang kanyang cultural background.
Pagsapit ng hapon, pumunta kami sa rehabilitation treatment room. Isang malaking espasyo na kasing laki ng isang gym, ang may iba't ibang exercise equipment. Ang lahat ng kagamitan ay konektado sa advanced monitoring system. Habang exercise ang mga pasyente, ang kanilang heart rate at blood pressure ay chine-check ng real-time. Ang nakakagulat ay ang isang matanda na sumailalim sa heart operation. 3 araw lang ang nakalipas ay naglalakad sa treadmill. Kita pa ang peklat ng operation sa dibdib. Ipinaliwanag ng rehabilitation therapist na binibigyang diin ng Pilipinas ang early rehabilitation. Mas mabilis silang gumaling kung mas maaga silang gumagalaw, sabi niya. Nagsimula rin ang virtual reality rehabilitation program para sa pasyente. Nang isuot ang headset, lumabas ang isang magandang baybayin. Narinig ang tunog ng alon, at tila naramdaman ang malamig na hangin. Nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan sa virtual world, isang pakiramdam ng paggalugad sa baybayin. Kahit na sa katunayan ay naglalakad lang siya sa lugar. Tiningnan ng therapist ang monitor at sinabi na ang heart rate ay nasa tamang range at ang intensity ng exercise ay tama. Sabi niya na ang AI ay automatikong adjust ng program ayon sa kalagayan ng pasyente. Pagdating ng gabi, lumabas ang result ng genetic analysis. Lumipat kami sa conference room at isang gene map ang nakalatag sa buong dingding. Ipinaliwanag ng doktor na mayroong partikular na gene variation na nagpapataas ng risk ng cardiovascular disease kumpara sa ordinaryong tao. Ngunit sa pamamagitan ng prevention program, maaari nilang babaan ang risk sa 70%. Nakatanggap din kami ng customized drug prescription. Sabi niya, ito ay hinanda ayon sa gene ng pasyente. Basta't sumasailalim sa regular check-up bawat 3 buwan, maiiwasan ang pag-ulit. Nang gabing iyon, sinabi ng pasyente sa room, kung sa Madrid, kailangan kong maghintay ng 6 na buwan para sa ganitong paggamot. Ngunit dito, natapos ang lahat sa loob lamang ng 1 araw. Pagsapit ng 3 araw, ganap nang gumaling ang pasyente at pinayagan ng lumabas. Sumailalim siya sa huling check-up bago lumabas at lahat ng value ay normal. Ang heart function ay mas mahusay pa kaysa noong bago ang operation. Nang matanggap namin ang discharge paper, muli kaming nagulat. Nakatanggap kami ng isang USB na naglalaman ng buong proseso mula sa operation hanggang sa rehabilitation. Ang operation video, lahat ng test result, at detalyadong plan para sa future management ay maayos na nakaayos. Mayroon ding translation sa Ingles at Espanyol. Bago umalis sa ospital, nakipagkita ng pribado ang hari sa cardiology professor. Gusto niyang magpasalamat. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap sa opisina ng propesor. Nagtanong ang hari tungkol sa medical system ng Pilipinas at kung paano ito naging posible. Sumagot ang propesor na 30 taon na ang nakalipas. May mga hamon pa rin ang Pilipinas sa medisina. Ngunit dumating sila rito sa pamamagitan ng pag-invest sa edukasyon, pagbuo ng teknolohiya, at pag-innovate sa sistema. Higit sa lahat, sabi niya, ang pilosopiya ng paglalagay sa pasyente sa sentro ang mahalaga. Tahimik na nagsalita ang hari. Kailangan ding matuto ang Espanya. Gusto naming pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Bahagi 11. Ang pangako ng pagbabago. Nagdesisyon kaming maglibot pa sa Maynila kasama ang gumaling na pasyente. Nagpapasalamat kami na bumalik na ang kanyang kalusugan. Bumisita kami sa isang parke sa tabi ng Pasig River, tulad ng Ayala Triangle Gardens o CCP Complex. Ang pedestrian walkway sa tabi ng ilog ay maayos na inayos. Sabi nila, umaabot ito ng ilang kilometro dahil weekend, maraming pamilya ang recreate. Mga taong nakaupo sa banig, Ang nakakagulat ay ang dami pa rin ng tao kahit lagpas na ng alas 10 ng gabi. Ang mga babae ay jogging ng mag-isa, at ang mga magkasintahan ay naglalakad. Walang anumang bakas ng pangamba sa gitna ng gabi.
Ipinaliwanag ng opisyal na ang parke ay bukas 24 oras. Sabi niya, ligtas ito kahit sa gabi. Ang mga streetlight ay maliwanag at madalas ang pagpapatrolya ng pulisya. Sabi niya na posible ito dahil napakababa ng crime rate ng Pilipinas. Bahagi 12. Ang pag-uwi at ang reforma. Mula sa tulay, tiningnan namin ang night view ng Maynila. Ang ilaw ay walang katapusan sa magkabilang gilid ng ilog. Ang skyline na ginawa ng mga high-rise building, sabi ng hari. Nabalitaan ko na ang bansang ito ay walang likas yaman. Paano nila nagawa ang ganitong syudad? Sumagot ang opisyal. Ang tao, ang likas yaman. Umabot kami rito sa pamamagitan ng invest sa edukasyon at pagbuo ng teknolohiya. Bumalik kami sa hotel at nagkaroon ng huling meeting sa mga royal advisor. Inayos namin ang mga karanasan sa loob ng 3 araw. Ang perpektong serbisyo sa paliparan. Ang medical system na nagligtas ng buhay. Ang ligtas na mga kalye. Ang masisipag na tao, lahat ay kahanga-hanga. Sinabi ng isang advisor, hindi natin masyadong kilala ang Pilipinas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nakatuon ang mundo sa bansang ito. Sumang-ayon din ang iba. Sabi nila na maraming bagay ang dapat matutunan ng Espanya. Ipinahayag ng hari ang kanyang desisyon. Pagbalik ko sa Madrid bukas, sisimulan ko kaagad ang reforma. Pag-aaralan natin ang medical system ng Pilipinas. Aalamin ang kanilang sistema ng edukasyon. At bubuo ng isang ligtas na lipunan. Hindi ako nakatulog ng matagal ng gabing iyon. Ang nakalipas na 3 araw ay naglaro sa aking isip na parang isang pelikula. Isang di inaasahang schedule na nagsimula sa isang emergency landing. Ngunit iyon ang oras na nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral, kinabukasan. Araw na para bumalik sa Madrid, gamit ang repaired plane. Nang umalis kami sa hotel, naghanda ang mga staff para maghatid. 3 araw lang ang nakalipas. Ngunit hindi ko malilimutan ang kanilang personal touch at malasakit. Sa loob ng kotse patungo sa Naiya, sinabi ng hari, ang 3 araw na ito ang valuable na oras sa aking buhay. Ang emergency landing ay naging isang biyaya sa halip na isang kasawian. Pagdating sa paliparan, lumabas muli ang protocol team. Ang eksaktong team na sumalubong sa amin 3 araw na ang nakalipas. Bumati ang pinuno ng protocol. Naway maging ligtas ang inyong paglalakbay. Umaasa kaming bumisita kayo muli sa Pilipinas. Tapos na ang boarding process at nagtungo kami sa departure area. Ang serbisyo ay perpekto hanggang sa huli. Ang lahat ng staff ay may paggalang at ang proseso ay mabilis. Mas efficient kaysa sa alinmang paliparan sa Europa. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ang hari. Ang Manila skyline ay malayo nang makita sa likod ng gusali ng paliparan. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Lumipad ang Royal Jet. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang Pilipinas. Naya, mga high-rise building, Pasig River, at ang walang katapusang siyudad. Ang tanawin na nagpabigla sa amin sa loob ng 3 araw ay lumiliit. Tahimik ang loob ng eroplano. Lahat ay nag-iisip. Isang royal advisor ang bumulong. Habang nakatingin sa labas ng bintana, gusto kong bumalik. Gusto kong matuto pa. Tumagal ng 6 na oras ang paglipad patungo sa Madrid. Sa mahabang oras ng paglipad, ang perpektong pagtugon sa paliparan, ang kamangha-manghang medical system ng ospital, ang malinis at ligtas na mga kalye. Hindi kami naubusan ng pag-uusapan, lalo na ang pag-uusap tungkol sa medical system. Ang pasyente mismo na naligtas ang buhay ang pinaka-moved na. Heart attack ako sa kalagitnaan ng gabi, ngunit dumating ang emergency team sa loob ng 5 minuto. At sa ospital, tapos na ang lahat ng paghahanda. At ang operation ay perpekto, sabi niya. Ang bayad ay nakakagulat din. Kung sa Madrid, aabutin iyon ng 100,000 euros. Ngunit sa Pilipinas, hindi umabot ng 10,000 euros. Sabi niya, mas mahusay pa ang quality.
Sinabi ng hari. Kailangan nating reformahin ang medical system ng Espanya. Kailangan nating matutunan ang pamamaraan ng Pilipinas. Kailangan nating simulan sa emergency system at taasan ang pangkalahatang efficiency. Nabanggit din ang tungkol sa edukasyon. Ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang alas 10 ng gabi, ang mga estudyante sa kolehiyo na kumikita ng sarili nilang tuition. Sabi nila na kahanga-hanga ang passion ng mga kabataan sa Pilipinas. Ang mga kabataan sa Espanya ay dapat ding magsikap pa, sabi niya. Sinabi ng isang advisor. Ang lakas ng Pilipinas ay nagmumula sa edukasyon. Dahil wala silang likas yaman, inalagaan nila ang tao. Iyan ang gumawa sa Pilipinas ngayon. Dapat ding mag-invest pa ang Espanya sa edukasyon. Pagdating namin sa Madrid Airport, alas 3 na ng hapon. Local time. Daan-daang journalist ang naghihintay. Ang karanasan ng hari sa Pilipinas ay naiulat na sa media ng Europa. Isang press conference ang ginanap agad, direktang nagsalita ang hari. Nagkaroon kami ng valuable experience sa Pilipinas. Marami kaming natutunan, lalo na ang medical system, at ang kasipagan ng mga mamamayan ay kahanga-hanga. Nagtanong ang isang journalist, talaga bang ganoon na ang Pilipinas? Sumagot ang hari. Mahirap paniwalaan kung hindi mo makikita mismo. Ngunit totoo iyan. Ang medical system lang ay kasing husay na ng sa Europa. Pagkatapos ng press conference, bumalik kami sa palasyo. 3 araw lang ang nakalipas. Ngunit tila hindi na pamilyar ang bahay. Ang mga nakita namin sa Pilipinas ay patuloy na bumabalik sa aming isip. 1 linggo ang lumipas. Nagbigay ng speech ang hari sa bansa. Taimtim niyang isinalaysay ang karanasan niya sa Pilipinas. Sabi niya, marami tayong dapat matutunan at kailangan natin ng isang mapagkumbabang attitude para matuto. Ang speech ay nagdulot ng malaking impact sa lipunan ng Espanya. Bihira na purihin ng hari ang ibang bansa, ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Alam ng lahat na kailangan ng pagbabago. Agad na kumilos ang Ministry of Health. Nagbuo sila ng isang study team para sa Philippine medical system. Nagdesisyon silang magpadala ng mga expert sa Pilipinas. Nagdesisyon silang subukan ang Philippine-style emergency system sa Madrid Royal Hospital. Nagsimula na ring maghanda ng reform plan ang Ministry of Education. Inanunsyo nila na pag-aaralan nila ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Lalo na, sinabi nila na palalakasin nila ang edukasyon sa science at technology. 1 buwan ang lumipas, formal na inanunsyo ng gobyerno ng Espanya. Sabi nila na isusulong nila ang full cooperation sa Pilipinas. Palalawakin nila ang exchange sa medicine, education, at technology sectors. Hindi ko pa rin malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang di inaasahang schedule na nagsimula sa isang emergency landing. Ngunit iyon ang oras na nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas. Kahit walang likas yaman at maliit ang teritoryo, kung aalagaan mo ang tao, maaari kang bumuo ng isang dakilang bansa. Ang edukasyon, teknolohiya, at walang humpay na pagsisikap ang lumilikha ng isang milagro. Ang emergency landing noong araw na iyon ay hindi isang kasawian, kundi isang biyaya. Ito ang naging simula ng pagkakilala sa dakilang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang karanasang iyon ang naging simula ng pagbabago sa Espanya. Madalas sabihin ng hari, gusto kong bumisita muli sa Pilipinas balang araw. Sa pagkakataong ito, bilang isang opisyal na pagbisita, at gusto kong matuto ng maayos. Naghihintay din ako sa araw na iyon. Gusto kong maranasan muli ang kamangha-manghang bansang iyon. Gusto kong makita kung paano pauunlad ang Pilipinas. Ito ang kwento ng 3 araw na naranasan ko. Ang oras ng milagro, na nilikha ng isang emergency landing, ang mga mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Hindi ko kailanman malilimutan ang lahat ng iyon sa tanang buhay ko.
Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng Haring Espanyol na emergency landing at touch sa medical system ng Pilipinas at nagbalita nito sa buong Europa? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa bida ng kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Subscribe dito.